pare-pareho lang daw ba na yung mga babae ang nagbibigay ng dowry sa mga lalaki kasi ganun daw yung kultura nila. So sa part namin ni Jano, i-disclose ko na kung magkano binigay namin. Nagbigay kami ng halos 4 na milyon na ginto sa kanya. So iniwanan niya kasi yung 25 hectares na lupain. So you're holding this one and then they are tightening it. Guys, 6:35 na. Hindi pa sila natatapos. Pupunta tayo ngayon sa farm guys, and tignan nyo yung mga kalabaw dito at saka mga baka, sinasaka na nila. Nakakain na yung mga yan, and papakita ko sa inyo yung bahay ni Son Almasi. So dito banda yung bahay ni Son Almasi guys. Ayan, right over here. Not this one, right? This one? No, the side one. Okay. Ayan yan, sa gilid. Ayan yung bahay ni Son Almasi guys. Diyan siya nakatira. And tignan nyo naman yung daanan, medyo malubak. And papakita ko sa inyo yung gagawin ni Milan. Milan, what you're gonna be doing in the farm? Fencing. Fencing. So magka-fencing sila guys. So ipapakita ko sa inyo yung kaganapan sa farm namin, kung ano na yung update. And itutur ko kayo sa mga other farms namin nearby. So ayan guys, dito sa lugar na ito, puro mga banana farm ang pinaplant nila. And tignan nyo yung iba, nag-harvest na sila. So, nag-start na yung harvest. And I think other banana are second harvest na lang to. No, second harvest. Huh? This is first harvest? But the one in front, they are second harvest na. Oh, this is papaya, oh. Papaya. Pero sira. Sira yung papaya ngayon dito, guys. Yung mga farmers, naghihinaing. Kasi, yung mga papaya farm nila ay nangavirusan. Kawawa. So, back to zero sila. And ito naman, nire-ready nila ito for the banana plantation. And kami din guys, nagre-ready na kami for banana plantation. And yung mga ropa, nilagay na nila. Tissue, nilagay na nila. Yan o. Ang buhay farm dito sa India. And kalubluwan pa yung farm namin. Farm nila Milan. Or else you guys will comment it's not your farm. Bakit mo inaangkin? Farm ni na Milan, okay? Right, Milan, it's your farm only? Yeah. It's your farm only. Guys, so dumating na dito ang mga bilan ko kasama si J-Dip Bay. Ayan. Nakasakay sila sa bike. Dalawang bike yung sinakyan namin. And for today, Keuche. Aje hu kam che? આજે આ ભૂંડા ખરા Ah, તે અંદર પેહી જાય ભૂંડ bund. અને આ Pig. રોપા રોપ્યા ને Oo. એ ભૂંડું કરે બીજું બધું ના ખાય ઘાસ હોય હા, અને જે આપણે રોપીએ ને કામની હા. વસ્તુ તે ખાઈ જાય લાઈન જ પાડ દે એટલે મેદાન આપણે પાડ શું દે. કરવાનું આજે? એટલે હવે બોર્ડર દોરી મારવી પડે ને એની જોડે હા. કરંટ આપવો પડે ઝટકા મશીન એટલે bund ના પેહી ગયા આપણે ખેતર. એટલે કરંટ લાગે એટલે પાછું ભરી જાય બરાબર. ઝટકાનો કરંટ આવે નોર્મલ હા, હા. આવે હા. એટલે એ કરંટ આપવાનો એટલે પણ દોરી એક માયરી નહીં તે આ લોકો મારવા જાય દોરી બરાબર. એટલે આવ્યા આપણે કામ બપોરે. કરવા આવ્યા કેટલા કલાક કામ છે? 2 કલાક હશે. ના ના કલાક પર પતી જશે દોરી તો મારી દીધી એક જ હા. બાકી એટલે કીડો છે ને હા. તો એ આડી બાકી છે હા, એ હા. ખાણે બાકી છે બરાબર. એટલે ટુકડા રિપેરિંગ કરવાનું જ ખાલી Okay. હા. So, ayan guys. So, nandito sa farm ngayon ang mga bilan ko kasama si JD Bay and Milan. Kasi, lalagay nila itong, ayan o, lalagay nila ito, tapos merong kuryente yan. So, hindi pumasok yung mga pig dito sa farm natin. So, ayan sila. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin nila guys, para mas maintindihan nyo. So, babakuran nila yung buong banana farm na yan. Ayan o. Dito kasi guys, sa lugar na ito, sa area na to, mas marami talaga yung mga pig. Hanggang dun sa pinakadulo yung lupa ni Milan. Ayan. And aside from that, ayan, lupa din nila yan. Lupa din nila ito. Ito na yung lumang banana farm natin. So ayan, lahat ng nakikita nyo yan, yan kina Milan yan. Ikot ko sa inyo. Kaya talagang kailangang alagaan yung mga farm para kay Baby Ivan. Actually, sa totoo niyan guys, ayoko nang pinagpa-farm si Milan.
Gawa ng gusto ko siyang mag-focus na lang kami sa business namin at saka sa medicine field niya. And yung farming, ipapaubaya na lang namin sa pinsan niya, which is si Jay Dipbay. Kaya kung napapansin nyo, tinuturuan ngayon ng biyanan kong lalaki si Jay Dipbay para siya yung mag-handle ng 25 hectares nila. Actually, dumagdag 27 hectares na yung lupain nila Milan. Pero hindi kami lahat yung nagsasaka nun. Especially yung binan ko, guys, hindi na masyadong malakas. Alam niyo naman, tumatanda na magkakaedad na rin. I think nasa 51 na siya, if I'm not mistaken. And si Milan, hindi din naman niya maasikaso kasi isang lalaking anak si Milan, no? Kung dalawang lalaki sana, may mag-handle ng mga negosyo, may mag-handle ng farm, so divide yung work. Pero dahil isa nga lang si Milan, guys, hindi niya maasikaso. Actually, di ba nga may second villa na kami sa Philippines. So, dun sa second villa na yun and sa resort, ako talaga yung nag-handle, nagmamanage. Tapos si Milan, hinahandle niya nga yung pagdodoktor niya, nag-aaral pa siya. Tapos itong farm silip-silip siya dito sa farm niya para tingnan nga kung ano na yung mga update. And meron nga kaming ginagawa din dito sa India na i-disclose namin soon sa inyo. Pero right now, on process pa siya. Pero ayun lang, gusto ko lang sanang pagpahingain yung biyanan ko and si Milan pagdating sa farming. Kasi ipapaubayan na nga lang dun sa pinsan niya. Pero right now this year, I think siguro pinapractice pa nila yung pinsan niya para maging ready. Para i-handle yung buong mga ari-ari. Ayan, nandun sila sa pinakadulo, guys, oh. Talagang inaasikaso nila para hindi pumasok yung mga baboy. Ayan, oh. Laki, ang dami niyan, ang dami nilang pinlant. Guys, puntahan natin sila, tignan natin kung ano yung ginagawa nila. Ayan, oh. Nilalagyan nila ng kuryente. And ito yung mga plants. I think kahapon lang nila ito nilagay. And tignan nyo naman, maganda na yung tubo. Guys, so merong mga bagong nanonood sa atin, guys. And curious talaga sila sa Indian culture. So uulitin natin para sa mga bagong subscribers and followers natin. So ang tanong nila ay, pare-pareho lang daw ba na yung mga babae ang nagbibigay ng dowry sa mga lalaki? Kasi ganun daw yung kultura nila. So actually, guys, sa case namin dito, hindi ko alam sa ibang party ng India, ha. Pero dito sa lugar namin, sa Gujarat, India, and sa kinabibilangan namin na society, wala na yung sistema ng dowry. Pero yung pagbibigay ng ginto sa mga anak na babae kapag ikakasal, parang ayun yung kapalit ng dowry. So, yung mga gastos sa kasal, guys, usually, yung family ng babae yung gagastos noon. Tapos, kung gusto mag-share ng lalaki, pwede naman yung mga iba, kapag gustong-gusto talaga na malaki yung magiging kasalan, pinag-uusapan nila na yung lalaki at babae maghahati. And if walang masyadong capacity yung father ng babae. Pero kapag mayaman naman yung babae, yung family ng babae yung mag-handle. Sa case namin, guys, hindi ko naman sinasabing mayaman sina Milan. Sa case namin, kami lahat yung gumastos sa kasalin, sa arranged marriage, sa engagement. Sa engagement and sa kasal ni Jano, kami lahat yung gumastos. Walang nilabas na kahit piso si Het Kumar, yung part ng lalaki. And when it comes to dowry, guys, walang usapang dowry. Ang binigay lang namin ay, paano ba? Nung panahon na kinasal siya 2 years ago, 4 na milyon na ginto. So, yun yung pinabaon namin sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na dowry, which is nagdemand yung pamilya ng lalaki. So, dito sa society na kinabibilangan namin, wala na yung sistema ng dowry. Ang meron silang sistema ay yung pagbibigay ng ginto sa mga anak na babae. Kasi nga, iiwanan niya lahat ng mga property niya doon sa kapatid niya lalaki. So, in return, parang papabaunan siya ng mga ginto. Parang yun yung magiging pride niya doon sa family. Para hindi siya maliit-liitin na parang wala kang ambag dito. So, wala kang
wala kang binigay na pera dito sa pamilyang to, and hanggang sa mamatay yung babae, sa kanya at sa kanya yung ginto na yon. Depende na lang sa kanya kung gusto niya ibigay sa oras ng pangangailangan, kung gusto niyang isangla, kung gusto niyang ibenta. Pero parang yun yung nagiging kapalit ng dowry. So sa part namin ni Jano, i-disclose ko na kung magkano yung binigay namin. Nagbigay kami ng halos 4 na milyon na ginto sa kanya. So iniwanan niya kasi yung 25 hectares na lupain. So yun yung kapalit. So kay Milan lahat itong mga lupain na ito, and kay Jano walang ibibigay, yung ginto lang na ganun. So ayun guys, so ganun yung sistema ng dito, kasalan and sistema ng dowry. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kasi I think sa ibang lugar, especially sa may bandang south, ewan ko lang sa north kung meron pa, pero nandun pa rin talaga yung sistema ng dowry, which is pinagbabawal na ata yun eh. I don't know, hindi ako masyadong maalam, pero sinishare ko lang sa inyo kung ano yung kaganapan dito sa area namin and ano yung napapansin ko. So ayun. Tapos isa pa pala, meron pa palang tradisyon dito sa India kung saan tinatawag nilang Mosaro. Which means yung Mosaro na yon, kapag nagkaanak si Jano and kakasal na yung anak ni Jano, dahil nga iniwan na ni Jano lahat ng mga ari-arian niya kay Milan sa kapatid niya, ang mangyayari, kami ni na Milan ay magbibigay kami ng specific amount of money para sa anak ni Jano. So, for example, si father-in-law meron siyang 2 kapatid na babae, si Deepika Foy and si Nita Foy. So, 2 kapatid na babae. So, ang sistema ngayon dito sa India, ay dito sa society namin, kung magkano ba yung binibigay na Mosaro ay nasa 1 milyon ang binibigay. Pero 2 yung kapatid ni father-in-law, kaya tig 500 yung binigay niya. Pero kung isa lang yung kapatid ni father-in-law, magbibigay siya ng 1 milyon doon sa kapatid na babae. So, ngayon ganun yung sistema. Siguro after 25 years, pag nagkaanak si Jano and kakasal yung anak niya, siguro mga 5 milyon na yung Mosaro na kailangan namin ibigay kay Jano. So, parang ganun siya. So, hindi naman talaga totaling ibibigay ni Jano lahat ng mga property. Every year, meron pa rin binibigay si Milan na pera sa kanya bilang regalo sa kapatid niyang babae. Tuwing Raksha Bandhan, wherein yung kapatid ay magbibigay ng protection sa kapatid na lalaki. Yung every year namin ginagawa. So many ways, so many times na nagbibigay ng pera yung kapatid na lalaki sa babae. Parang sinusuklian lahat ng sacrifices nung kapatid na babae sa pag-iwan ng mga property sa kanya. So ang dami ko pong pwedeng ituro sa inyo guys na Indian culture. Pero bigyan nyo lang ako ng time and mag-comment lang kayo, i-explain ko sa inyo isa-isa. Aitle bund na pe higayandarem. When wound will touch, it will have a little bit of shock, so they will run away. Sometimes they don't even value that. They just go inside. Oh guys, so ito yung tar na tinatawag nila. So itong tar na ito guys ay lalagyan nila ng wire. Itong wire na ito lalagyan nila ng electricity para makuryente yung mga baboy na pupunta dito sa may farm natin. And isushu nila yung mga baboy. This is tight. Ayan yung kulay red oh. This is one is we are still fixing. So ito okay na. Tight na yan. Kung napapansin nyo yung kulay red na yan. Very tight na. Pero ito finifix pa nila. So ayan. Yung mga binan ko, tsaka si JD Bay. Yung binan ko tsaka si JD Bay. Nandun na sa pinakadulo. Hindi ko alam kung napapansin nyo. So you're holding this one and then they are tightening it. Tignan nyo guys. So yung mga binan ko nandoon sa pinakadulo, side by side sila. So mas mabilis yung trabaho kapag 3 silang kumikilo. Si Milan nandito. They will still put third here. Okay. Ano mo, you're giving them space to pull it na. Ayan oh. Guys, ganyan ang buhay farmer dito sa India. My farmer doctor. Sa lahat ng farmer yan yung naka-crocs. Why are you using your crocs here in the farm? Do you know? Farm give me money to buy these crocs. So these crocs need to learn how to go to farm. Wow. Ayan, If no? it's broken, farm will buy new one again. Yabang. Pero mas maganda nga because it's covered, Milan. But you can wear shoes, but the problem with Milan guys, ayaw niya ng shoes. Mainit daw sa paa. Mas bet niya itong crocs dito sa may farm. Ayan. So ayan, hintayin ko lang sila matapos and I'll update you.
Guys, 6:35 na. Hindi pa sila natatapos. So, ang dami ko nang na-answer ng mga inquiries. Nakausap ko na yung mother ko. Tapos, na-replyan ko na lahat ng mga nagbubook sa resort. Tapos, nakapag-edit na ako. Hindi pa rin sila tapos, guys. Imagine niyo kung gaano ka-hardworking ang mga farmers. Papakita ko sila sa inyo, guys. Busy sila. And, sa kalagitnaan ng pagstay ko dito, guys, bigla pang umulan. So, sumilong tayo doon sa maliit na farmhouse natin. Papakita ko sa inyo. So, nakikita nyo ba yan, guys? So, dyan ako sumilong kanina kasi nga umuulan. Eh, nandito ngayon yung tatlo. Hindi pa sila natatapos. So, kanina inumpisahan nila doon sa pinakadulo doon. Ayan. Dyan sa dulo. Tapos, ginanyan nila. Ayan. Nalagyan na lahat. Tapos, nandito na sila sa gilid. Puntahan natin sila. They are not yet finished. Tignan nyo. Pawis na. Kawawa naman. Wala pa man din kaming dalang tubig. So, nagpunta lang talaga ako dito para mag-video, guys. Pero hindi na ako nagpahatid para matapos nila agad yung trabaho. So, ayan. Tingnan nyo. Kailangan ng wire. Para hindi masira yung mga plants. What are you doing, Milan? Packing. You're packing already? We are about to finish? No, we will check still if it's good enough or not. Okay. You're checking if the current is there or not. Everywhere. So, ayan, guys. Tatapos nila hanggang dun sa pinakadulo. So, I think aabutin pa tayo dito ng 1 oras. Kung pwede ko lang lakarin. Kanina pa ako naglakad. Yan. Galing naman. Talagang farmer. Kerud. So, bata pa lang si Milan, guys. Talagang tinrain na siya ng father niya kung paano mag-farm. Pero, doktor kasi siya eh. Kaya hindi niya masyadong pa-practice. I said, you're destined to be farmer but you become a doctor. I like farming. You like farming. Mas gusto niya yung farming kaysa sa pagdodoktor. So, ayan guys. Wait na lang natin sila. Aren't you tired? I am bored. I'm finished with everything. I'm done with all the inquiries. I even talked to my mother already for 30 minutes. I already edited. I shoot already the video. And still you guys are not yet finished. So, ayun guys. Maglakad-lakad tayo dito. Mag-exercise na lang tayo. Iwanan muna natin sila. Guys, tignan nyo naman yung sunset. Oh. Nagsa-sunset na. Palubog na ang araw. Ang ganda ng tanawin dito sa village. Yan, mas gusto ko talaga sa village guys kaysa sa city. Pwede akong maglibot-libot sa city pero kung titira ako, mas gusto ko sa village. Yung simoy ng hangin, peaceful. Ayan, palubog na. Ganda ng sunset. Di ko lang alam kung na-appreciate nyo. Kasi camera lang tayo. Hindi yung cellphone natin na malinaw. Yan. Papalubog na rin yung araw guys. Balitaan ko na lang kayo sa bahay. Patapos na rin sila. Guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo, mas gusto kong tumitira sa village kaysa sa mga city. Kasi unang-una, sa village may preskong hangin. Hindi mo kailangan bayaran lahat. Sa city kasi kailangan mo magbayad ng electricity, kailangan mo magbayad ng renta ng bahay kung wala kang bahay. Kailangan mo bayaran ng tubig. Dito sa village, sawa-sawa ka. May libreng tubig mula sa gobyerno. May electricity kami, solar. Wala kaming binabayaran every month kasi nga naka-solar na kami. May bahay kami dito. Tapos yung mga mga pagkain namin ay sa bakuran lang namin. So, 'di ba? Kaya mas gusto ko talaga dito sa my village. Pero kung sigurong darating yung panahon na kailangan kong pumunta ng city para pag-aralin si Ivan or may magkaroon ng trabaho si Milan sa my city, syempre pumunta tayo doon. Pero if I will choose between living sa city and village, sa village ako. Guys, naririnig nyo ba? Tik, tik, tik. Naririnig nyo? Ibig sabihin guys, gumagana. Ayan o. Gumagana. Yung kulay red na yan, yan yung pang ground nila pagdating sa mga baboy dito.
Dami kasing baboy dito, baboy damo dito guys. Diba nga mga vegetarian sila so hindi nila kinakain. Alam nyo ba guys kung ano yung na-realize ko? Dahil nga vegetarian yung mga tao dito, yung pinaka nagiging problema talaga nila ay yung mga baboy damo. Pero isipin nyo kung nasa Pilipinas tayo tapos ang daming mga baboy damo. Naku, ubos yan. Unahan sila sa pagpatay ng baboy damo. Kasi diba dito sila guys, hindi nila kinakain yung mga baboy-baboy damo. Kung mayroong kumakain man patago. Kasi para sa kanila, ang pagpatay ng kahit na anumang may buhay ay kasalanan para sa kanila. Pero kung sa Pilipinas yan guys, naku kadaming baboy damo talaga dito. Yung mga manginginom, araw-araw may lechon. So I think patapos na pack up na, paparating na dito si Doc. Ayan guys, di ko lang po nakikita nyo. Pero patapos na sila. Ayan. And patapos na kasi tignan nyo naman palubog na yung araw and medyo malayo pa kami dun sa bahay namin. 3 to 4 kilometers pa yung layo namin. So ayan. Hindi ko alam kung si Ivan Bay ba yung anak ko ay magfa-farm or kung ano ba yung gusto niyang gawin sa buhay. So, kung magfa-farm siya, marami siyang mga farms na pwedeng pagtamnan, pero kung gusto niyang pumunta sa ibang field, walang problema. Kagaya ng daddy niya. Ayan. Patapos na sila. Uwi na kami guys. Balitaan ko kayo later. Can you hear the sound? Yes, I can hear the sound. Ayan, tick, 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 look. To stop it. You have to close it. So, ayan, tinresting na nila guys and gumagana daw. Ayan, pauwi na tayo guys. You will try? If you will get grounded. Yan guys, na-try yata ni Milan Oh, be careful. Yun tinatry niya. Like that. Okay. Then you can check, look. Mm. There is a two Oo. wire, right? Oo. You have to just connect it with the both wire. Ah. Look. If the first one is working, it will short. Uy! Ay, oo. It's working. And then the down. Ay, oo nga. Look, it's working. Try. Ay, no. I don't want to try. No, no, no. Look, hear the sound come near. Go near. No. Le. Chalache. Can you see? The down. Yeah. And you have to check both. So, it's working. Success. So, ayan. Finish na, guys. Let's go. Finally. આગળ તે બંધ નહીં થાય